Oh, mga kabunyog, mga kababayan, biglang biyahe bukas ha, April 23. Biglang biyahe si Sara Duterte pa Europa. Ha? At ano siya matatagalan doon. Aabuti ng May 15. Grabe, tagal O kaya, ano ba yan? Tumakas bigla? Babalik pa ba? ha? Sigurado mag-uusap ang magama tungkol na sa mga nangyayari. Ano na ito kanina kasi sa hearing ng Kamara sa Justice Committee, talagang hindi lang hinahubaran. Durog na durog si Sara. Lumabas na ang lahat ng kanilang mga tinatagong ha? Matagal nang alam yan, matagal nang lumalabas yung issue na yan. Si dating Senador Sani Trillanes, binubunyag na yan. Yang mga bilyon-bilyon na mga pera ng mga Duterte, hindi lang si Sara. Kaya lang, walang masyadong naniniwala Ay kanina, AMLAC na mismo, Anti-Money Laundering Council. At saka pinakita na mismo ng ombudsman yung salin ni Sara. Kaya wala, talagang yung sinasabi nating dito sa mga pagdinig na ito ng Kamara, mahuhubaran si Sara, yun, nangyayari nga. O, tapos, biglang-bigla, lumabas ngayon, babiyahin na si Sara bukas. April 23 to May 15. Pupunta sa Europa. Siyempre, mag-uusap yan sa Kasidigong. Pag-uusapan nila yan. Ay di ba sabi ni Sara, dapat may plan A, may plan B, may plan C. Ay dito baka abutin pa sila ng plan up to plan Z. Ang dami nilang kailangan gawing plano. Kasi talagang ano sila ngayon? Ang nakikita na kasi natin ngayon, yung dati nilang pinagyayabang na hindi sila napapanagot, yung tinatawag nating impunity, hindi na ngayon. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Hindi na. Si Duterte, si Digong, wala, hindi na umuubra yung kanyang mga yabang na akala mo noon hindi siya mapapanagot. O tingnan nyo kanina. Yung appeals chamber ng ICC kanina nag-decide. Why may jurisdiction ng ICC? Denied. Denied na naman yung kanilang organization, yung kanilang jurisdictional challenge. Talo na naman si Kaufman. Oh. Tapos, yung pagyayabang ni Sara na walang mga ebidensya daw laban sa kanya, wala daw testigo. Sus. Kita nyo kanina yung pinakitang mga transaksyon sa bangko. Sa bangko ni Sara at ng asawa niyang si Man Scarpio. Kaya ano na ito, kumbaga, kung dati, bago pa man itong mga pagdinig na ito, pababa na ang rating ni Sara, yung pinagmamalaking mataas sa survey, ay ngayon, damaged goods na yan. Matapos itong impeachment na ito, kahit hindi siya makonvict sa Senado, kasi kung ang mga senador na kakampi niya ay talagang titindigan siya, pero kahit pa ganun, parang bina yan. Parang Gigi Marbina yan. Sa unang mga survey, malakas. Pero nung lumabas yung mga anomalya ni Binay, mga korupsyon, yung overpriced Makati Parking Building, yung mga ari-arian sa Batangas, talagang durog si Binay doon. Ganyan din yan. Kaya ngayon, ano ito? Ang balitang-balita ngayon na si Sara aalis nga bukas. April 23, bigla, no? Inaprubahan naman ng Office of the President kasi maka-approve talaga niyan, Office of the President. Sino man kasing official kahit nga empleyado ng gobyerno pag nagbiyahe abroad, kukuha ng travel authority, travel clearance. Yan, kumuha siya. Pinagbigyan naman ng ni Executive Secretary Recto. Kaya lang ang mas nakakakuha ng atensyon, yung timing. Pagkatapos ng pagdinig ng Kamara kanina, tapos bukas babiyahe. Matagal. Ngayon bakit aabutin siya ng May 15? Kasi itong susunod na mga araw, sa May 29, ay April 29, pag-uusapan yung pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo at ng First Lady, April 29. Ano yan? Ipi-play dun yung kanyang mga yung pagsasabi niyang no joke, no joke. May ilalabas na mga dagdag na mga ebidensya ang NBI kasi nag-imbestiga ang NBI.
Sabi ng NBI, hindi joke yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng pangulo at ng ano ng First Lady. Totoo 'yun. Mm. At ah, baka pag May 4 magkumbina ang Kamara at kaagad-agad mai-transmit na sa Senado. Sabi ni Senate President Soto, magkukonvene din sila kaagad forthwith. O ayaw na yatang makita ni Sara yung mga ganun. Ayaw niya makita yung pagbubutuhan ng Kamara. O ito yung unang ayaw na makita ni Sara. Una yung sa April 29. Kasi sa April 29, pag-uusapan yung kanyang pagbabanta na ipapa-assassinate ang Pangulo, First Lady. At magbubutuhan na ang Justice Committee sa April 29 kung may probable cause. Ay sigurado na yan may probable cause. Pagkatapos niyan, plenary, magbubutuhan na naman. Alam na din ni Sara yan na wala siyang panalo dyan sa Kamara kahit pa nandun sila Gloria Arroyo. Wala yan. Sigurado nang lulusot sa Kamara ito. At pagdating sa Senado, sabi naman ni Senate President Soto, forthwith magsisimula sila ng trial. Kahit sila Marcoleta, wala na yung magagawa. Sabi ni Marcoleta, kikwestiyonin yung basis ng impeachment. Sino siya? Ha? Kaya itong period na ito, lalo na itong April 29, May 4, hanggang ano na yan, magiging mainit yan. Kaya, parang tumakas si Sara. Ayaw niyang nandito siya sa Pilipinas. Sa panahon na yan. Siguro mag-uusap din ang mag-ama. Mag-uusapan siguro, ano kaya kung mag-resign ka na lang? Grabe na ito eh. O baka hindi na bumalik. Baka mag-ano rin. Baka mag-ala saldi ko rin. Anyway, mga kabunyog, ang malinaw dito, hindi nila kayang pigilan itong impeachment na to. At yung damage control laban kay Sara, hindi kaya. Matindi ito eh. 'Di ba? Oh. Kung noon sanang 2025 hindi na nila ito pinigilan pa, tapos na sana yung issue na yan. Eh ngayon humaba pa eh. Akala kasi nila dahil diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema, surrender na yung mga complainants. Ay hindi naman kasi yung mga complainants sa kay Sara Duterte, mga ano yun, hindi naman mga bayad yun. Mga progresibo yun, mga civil society yun, simbahan. Talagang ang gusto noon, panagutin si Sara sa kanyang mga nagawang katiwalian sa bayan. Kaya ano yun, tapos tinitingnan nila yung mga kongresista daw, mapapagod na yan. Hindi na daw yan susuporta. Ang mga kongresista daw, nagbumuto daw yan sa impeachment ni Sara noon dahil sa pera. Ngayon, wala na daw pera, wala na si Martin Romualdez, wala na ring pera ang gobyerno. Hindi na daw yan buboto. Hindi. Tingnan nyo naman yung mga kongresista. Naninindigan pa rin. Tapos yung sinasabi nila, ano pa ba yung sinasabi nila? Matatakot yan. Kasi si VP Sara malakas. Nangunguna. Ang warning nila, pag nanalo si Sarang presidente sa 2028, bahala kayo, gagantihan kayo. Hindi nagpasindak ang mga kongresista. Sabi ng mga kongresista, bakit kayo matatakot? At saka nakikita naman kasi nila, kumpaw naman yung sinasabing hindi matatalo si Sara. Sa survey, pabagsak na eh. Pabagsak na. Actually, si Leni Robredo nga, palakas ng palakas, hindi pa nagdedeklara. Kaya lang, nagsabi lang si Leni na hindi na daw siya tatakbo. Ang kampo nga ng Duterte, nagpa-plan B na eh. Di ba? May plan B na nga sila na kung talagang ma-convict si Sara sa impeachment, hindi makatakbo. Si Baste na daw ang papatakbuhin. Ang problema, paano patakbuhin si Baste? Nagsasalita, ngumunguya ng gums, ng bubble gum. Tapos ngayon, in-expose pa ni Trillanes, buong pamilya ng Duterte. Involved doon sa pagtanggap ng pera galing sa illegal na droga kay Sami. Uy, grabe. Kaya ito? Actually, ang nahubaran dito, hindi lang naman si Sara, buong pamilya ng Duterte, parang sindikato na mafia eh. Kaya ito? Babiyahe bukas si Sara, pag-uusapan sigurado yan ng mag-ama. Ano ng plano? Malaki ang magiging mga babago sa takbo nito sa susunod na mga araw. Kaya yung sinasabi ni Panelong, destined si Sara na maging presidente? Ay, nako. Nasaan yung sinasabi niyong destined? Si Mike Defensor, alam niyang
mahihirapan. Kaya nag-iisip na si Mike Defensor ng Plan B, di ba? O kaya nga ginawa na nila yung Rage Coalition. Pinakilala nila si Baste, Plan B. O, bakit? Kasi alam nilang delikado si Sara. Delikado yan. Makukonvict yan. At kung makonvict, kailangan handa sila. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.